Guys, so I have 4 new perfumes here in front of me. So, itong dalawa ay made by Escape, and then ito ay Al Rehab, itong dalawa. So, matagal na sila sa cart ko, pero ngayon ko pa lang sila na-check out. But by the way, hindi ito ang pinakabago. Ay actually, yes, may isa pa palang batch, yeah. So, technically, hindi lang itong 4 ang bago, mayroon pa akong 6 na bago pero nasa cabinet. Isi-separate ko na lang sila ng content kasi sobrang haba na nito. So, lahat ito ay Arab perfumes, as you can see, and mga dupe sila. So, ito, hindi ko alam kung may dupe ba itong French coffee, ha? Pero, kung i-describe ko sa inyo, usually, nasasabi ko lang naman kasi siyang dupe kasi ang mga Arabian perfumes po, mahilig sila at magaling silang gumawa ng dupe. Pero, technically, hindi lang naman po dupe ang ginagawa nila. May mga pagkakataong gumagawa din sila ng original scents nila. But this one, simulan na natin sa French coffee. Oh my God, ang beast mode nito, guys. Pantulog ko to kagabi. Yes, ito ang amoy ko kagabi. So, ang problema, sa sobrang ganda ng amoy niya, hindi ako makatulog. Parang gusto ko magkape. Pakiramdam ko ay may kape ako, parang gusto ko kainin yung sarili ko. Ang bango, sabi ng iba, amoy XO, coffee candy. But for me personally, ang amoy niya talaga is, kung alam niyo yung amoy ng Hansel biscuit, for me yun yung amoy niya. Mocha choco, hindi siya as in, parang, mocha coffee pala. Mocha coffee na, medyo creamy, ganun. So, hindi talaga siya yung technically sobrang coffee. For me, may naamoy akong mocha. So, alam niyo naman siguro yung Hansel biscuit, yung mga batang 80s, 90s, alam niyo yun. So, ganun for me yung amoy. Sa iba naman, XO. But to my nose, personally, Hansel biscuit ang naamoy ko, in a good way. So, ginamit ko to kagabi. Parang natitempt ako magkape. Ewan. So, dito naman tayo sa Al Rehab Tresor in Heart. Sabi nila, ay dupe ito ng Chanel Chance. So, binili ko siya kasi meron ako dating Chanel Chance, pero hindi na uli ako bumili dahil may kamahalan and hindi ko naman siya lagi that time nagagamit. So, na-addict ako ngayon sa mga Arabian perfumes and simula nun, hindi ako masyado nagbibili ng branded. In time siguro, pero kung makakahanap ka minsan kasi ng mura at much better, bakit naman aayawan natin, di ba? So, ang masasabi ko dito, kaamoy nga ba or talaga ng Chanel Chance? And the answer for me is yes. And, oh my God, yung longevity nito lumalaban din, lalo na kung moisturize ang inyong skin. I-moisturize nyo kasing maigi yung skin nyo, lalo na sa pulse point. And then, gamitan nyo ng, kung gusto nyo mangibabaw yung amoy ng perfume, kung ano man yun, huwag kayong gumamit ng scented. Unless gusto nyo malayer sa ibang perfume yung scent, okay? Depende sa inyo. Pero kung gusto nyo mangibabaw yung amoy nito, gumamit kayo ng unscented na lotion or body cream. Totoo guys, ang chismis, kaamoy niya talaga si Chanel Chance. And, pwede na siya ng mga 5 to 6 hours. Depende pa yan. Kung acidic ka, medyo hindi magtatagal. Pero I swear, hindi na siya lugi. Ito yung suot ko ngayon. Tingnan mo yung yung wrist ko. Nangingintab-kintab kasi oily siya. Ganun talaga ang Arabian perfume. Hindi sila nagtitipid. So, dito naman tayo sa Escape. Itong Escape, another brand to ng Arabian perfume. Itong isa, Parfum. Ano daw ito? Dupe daw ito ng Escada Magnetism. But, to be honest, sa ngayon, hindi pa po ako nakakatry ng Escada Magnetism. So, hindi ko masasabi kung ano yung amoy ng original na Escada. But this one, yung claim na dupe, masasabi ko na mabango siya. Amoy berries, parang wrap berries, parang ganun. Tapos, aquatic musky. Perfect for daytime and summertime, tropical vibe, ganun. Light lang, hindi masakit sa ulo, mga tipong ganyan. Gusto natin yung mga ganyan, lalo na sa Pilipinas. And ito namang isa, ito ay supposedly dupe ng DNG Light Blue. So, ito din siya, 100 ml. Lahat yan guys, 100 ml yan ha. So, totoo ba na kamoy ng DNG Light Blue? Yes, mga 90% or 85%. Kasi medyo may konting pagkakaiba. Hindi siya masyadong citrusy compared sa Light Blue, yung regular or let's say the original. Hindi siya as in totally yung ganon sa opening, pero yung dry down, nagkakahawig na sa middle notes and sa dry down. Pero yung opening niya, hindi ko masyadong namoy yung citrus, pero mabango din, mabango. And kung hindi ka mahilig sa mga citrus, okay din to. So, mga 90% kahawig na siya, hindi na masama. Sa hindi marunong mag-detect ng amoy, pareho na. Parang pareho lang din, ganon. Kasi magkapatid naman talaga yung notes nila eh. Yun lang, hindi ko masyadong namoy masyado yung citrus. So, nasa sayo na lang yan guys kung anong trip mo. Pero sasabihin ko sa inyo, itong dalawang ito, mga pang summer vibe talaga. Ito, I would prefer this sa mga cold places and weather. Punta kayo ng Baguio, Sagada, and date night, mga malalamig. Maganda ito. Pero hindi ko to balak gamitin sa mainit.
unless sa gabi, kasi malamig, tas naka-aircon ka. Nako, baka kung anong mangyari sa'yo, baka mapakapi ka. Kasi amoy ano siya eh, mabangong bakery. Para kang nasa, feeling ko parang nasa Starbucks, pag suot-suot mo to, nahawaan ka lang ng kape. Para kang pagkain, parang ganun. Parang doon ka na tumambay sa coffee shop, tapos ayun na yung amoy mo. Ang bango, mabango siya, mabango. Mocha coffee, ganun. So, lahat yan mababango. Wala akong itulak at kabigin. Itong mga to, medyo mas matagal lang nga ang longevity compared dito. For me, mga 4 to 5 sa skin sa akin. Pero sa cotton na fabric, medyo mas nagtatagal siya. So, kung gusto nyo, di mag-ano na lang kayo, guys. Mag-moisturize kayo maigi ng inyong mga skin, okay? Kasi kailangan din talaga yun para matagal-tagal ang kanilang effect, okay? Thank you so much for watching. I'll just see you again sa aking susunod na video. Bye!